Sa nakaraang game ng Minnesota versus Boston, sa pagitan din ni Tatum at ni Edwards, headliner sana yon. Kaso na-steal ni Jaylen Brown yung show. 5 straight na 3-point shot. Siya pa nakakuha ng isang 3-point shot sa last 1 minute para lumayo ng Celtics at masecure yung panalo. Best time sana yon para kay Jason Tatum na mapataas yung kanyang visibility para sa MVP. Silang dalawa ni Edwards yung pinagtatapat ng Adidas at Nike dahil si Tatum under din ng Jordan brand. Ito kasi yung commercial last playoffs. 26 points, 5 3-point shots si Tatum. Si Brown nga lang nasa 29 points at 7 3-point shot. Samantalang si Anthony Edwards nasa 28 points, 9 rebounds at 7 assists. Dalawang young star. Mid-20s pa lang naman kasi si Tatum. Siya din ang second sa MVP ladder ngayon behind Nikola Jokic. May average siya ngayong season na almost 29 points, 8 rebounds, 6 assists, 45% sa field at 37% sa 3-point area. So pang MVP numbers para kay Tatum. Gusto rin naman niya at ng ibang media outlet na siya ang manalo ng MVP dahil since 2019, European player or international player ang nananalo. Ang pinakamalapit kasing manalo ngayon na US-born player ay si Tatum based sa MVP ranking. Susunod kasi si Anthony Davis, kaso siya may kasamang Jokic sa West. Sabi nga sa mga comment, wala kasing dating si Tatum hindi tulad ni Brown. Na sinapawan pa ni Brown si Tatum sa game sa Minnesota. Nung nag-champion din si Tatum, inakusahan siya na wala siyang originality dahil kinopya niya sina Kevin Garnett, Steph at yung iba pang mga moments. Si Edwards at si Brown yung may dating. Si Tatum puro alis. Pero hindi ko naman kasi masisisi si Tatum, mabait lang talaga. Pagkakataon kasi sana yon na mabuo yung rivalry ni Edwards at ni Tatum nung nakaraang game kung sinakyan nyo ni Tatum dahil prior sa game na yon may sinabi kasing trash talk si Anthony Edwards. Ito yung kinwestiyon ni Edwards ang pagiging top talent or best player ni Tatum sa NBA. Nagkaroon kasi ng trash talkan sa pagitan ni Edwards at ni Tatum nung habang nasa practice sila ng Team USA. 2 beses niyang nilockdown si Tatum at sinabi pa niyang siya ba yung best player ng NBA. Ito yung nasa Netflix series nilang dalawa. Wala namang mali siya sa sinabi ni Edwards dahil gano'n naman talaga siya nakikipag-trash talkan. Imbes na sakyan ni Tatum yung trash talk ni Edwards at i-emphasize na tinalo niya yung Minnesota, pati na rin si Anthony Edwards, ay pinuri niya pa. Pagkakataon sana kay Tatum yun para lalo makuha yung interest ng media. Write-ups din yun na pinatahimik niya si Edwards. Pwede na naman kasing gawin yun ni Tatum na bumawi sa mga trash talk ng mga player sa kanya dahil meron na siyang championship. Kaso nga lang sa backstory kasi ni Tatum, bata pa lang siya, pinapractice na niya kung paano talaga sumagot sa interview. So bakit naman gagawin ni Jason Tatum yun ay kung ayaw talaga niya? Dahil sa marketing, business pa rin kasi yung NBA. Sila yung gumagawa ng marketing strategy para panoorin, gaya na lang ni KD, Steph at LeBron. Sila yung maraming haters at marami ding followers. Susubaybayan sila ng mga fans para makitang manalo or kaya matalo. Pero saan mo dun ilalagay si Tatum? Sa mga Celtics fans siguro gusto siyang makitang manalo. Si Anthony Edwards naman gugustuhin matalo at manalo din. Kasi nga sa mga trash talk na ginagawa niya. Sa pagitan din ni Tatum at nitong si Anthony Edwards, 7-1 record si Tatum kontra kay Ant-Man na may overall record siya versus Minnesota na 12-1. Last November 2023 ang unang beses na tinalo ni Edwards yung Boston at itong si Jason Tatum. Ito yung record naman siya kay Anthony Edwards na tinatawag niyang best player yung sarili niya kaso isang beses pa lang niya tinatalo yung Celtics at si Jason Tatum. Kaya yung trash talk niya sa Netflix dahil nga sa nakaraang Olympics medyo questionable.